Marami pong nagsasabi na kapag asawa ka ng Koreano at wala kayong anak, napakahirap daw po mag-apply for Korean citizenship. So sa video na ito, ituturo ko po sa inyo ano yung pinaka-easiest way para maging Korean citizen or maka-acquire ng Korean citizenship ang isang Pilipina na may asawang Koreano na wala silang anak. So, ito pong video na ito ay based lamang po ito sa aking experience. Kasi, nung dumating po ako dito sa South Korea, wala po kaming anak ng asawa ko. And then, we decided na, or I decided na mag-apply for Korean citizenship. Kaya lang marami po akong naririnig before na kapag wala po daw kayong anak ng Koreano, napakahirap daw pong mag-apply for Korean citizenship. I mean, makakapag-apply ka, pero once na magpa-interview ka, possible na hindi ka po ma-approve dahil wala po kayong anak. Anyway, sa area ko po, wala pa po kasi akong kilala that time na mga Pilipina na walang anak na nakapag-acquire ng Korean citizenship through direct process. Doon ko po nalaman yung about sa KIIP. So, nag-KIIP po ako sa Witungang program. Sa KIIP po kasi, kailangan mo lamang maipasa yung exam. Pag naipasa mo na po siya at natapos mo hanggang sa last level, requirements na lang po yung kailangan mo. Magpe-prepare ka na lang ng requirements tapos ipapasa mo na lang sa immigration. Wala na po siyang interview. Tapos, imbes na matagal yung processing, mas mabilis ang process ng konti kung under po kayo ng KIIP. So, yun po yung ginawa ko. Nag-aral po ako ng KIIP. Sa matapos ko po siya, naipasa ko po yung exam at saka po ako nag-apply for Korean citizenship. So, requirements na lang po dahil pasado ko naman yung exam. Requirements na lang po yung prepare namin at naghintay po kami ng 9 months para sa result ng aking Korean citizenship. So, sa mga walang anak na asawa ng Koreano, maaari nyo din pong itry yung sinubukan ko, yung KIIP. Yun nga lang, kailangan mo mag-aral ng mabuti para maipasa mo yung exam. Annyeong!